Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video, ito yung araw na nag-emergency call kami ni Lola dahil masama ang kanyang pakiramdam. Pero bago yan ay pumunta dito sa bahay si Rapi at kukuhanin sana yung cellphone ni Lola at ipapaayos sana. Kapag kasi may tumatawag ay hindi nagre-ring ang cellphone ni Lola kahit nakatodo na yung volume. At pati nga yung ringtone ng kanyang kapatid na si Imadora ay pinoproblema ni Lola. Kapag tinatawagan niya kasi si Imadora at nagre-ring ang telepono ay mayroong musika. Ang sabi ko kay Lola ay normal lang yun at mismong nasa telepono yun ni Imadora at hindi sa kanya. Pero dahil makulit si Lola ay pinagpipilitan niya pa din na cellphone niya ang may problema. Dahil nga may katandaan na din si Lola at magna 91 years old na ay mahirap paliwanagan. Minsan nga ay pinagpipilitan niya kung ano yung nalalaman niya kahit hindi naman tama. At ayun nga si Rapi kahit napapagod na din ay isang tawag lamang ni Lola ay dumadating din agad. Na makaalis si Rapi ay tinawagan naman ni Lola si Imadora. Ikinwento ni Lola na medyo hirap pa din siyang huminga at sabi nga namin ay tumawag na ng doktor. Nang mga oras na yan nga ay nagluluto din ako ng beef nilaga para pagkain namin ni Lola sa tanghalian. Nang bigla akong tinawag ni Lola at pindutin ko daw yung emergency button at tatawag na daw kami ng doktor. Sabriya? Ano? Hello? Shalom. Shalom. Dami. Ayan yung emergency button dito sa bahay na kahit anong oras ay pwedeng pindutin kung sakali na kailanganin. At nakakonekta yan dito sa telepono sa bahay kaya kahit nasa kwarto si Lola ay pwede niyang kausapin. Mabilis silang rumesponde at magpapadala nga daw ng ambulansya dito sa bahay at bigla nga may nagdoorbell at akala ko nga ay iyan na, yun pala ay si Rapi. Galing daw siya sa taas at nakirami kay Manong Yunatan yung asawa nung namatay naming kapitbahay. Ikinokwento niya nga sa akin dyan ang ganda daw ng bahay ni Manong Yunatan dahil malawak. Kakaparenovate nga lamang ng bahay nila nung nakaraan taon, ang kaso ay namatay naman agad ang kanyang asawa. Ay nga't pinuntahan na ni Rapi si Lola at bago nga umalis ay todo kwento pa din sa akin at hindi makamove on sa bahay ni Manong Yuda. At ayun nga't idinidescribe pa niya sa akin kung gaano kalaki yung salas. Pare-pareho naman ang sukat ng bahay sa buong building, yun nga lamang ay hindi organized ang bahay ni Lola kaya mukhang masikip. Ay nga't paalis na si Rapi at tawagan na lamang daw siya kung sakali na kailangan dalhin ni Lola sa ospital. Malakas naman si Lola, yun nga lamang ang idinadaing niya ay nahihirapan siyang huminga. Habang hinihintay nga namin dumating ang paramedic ay nagpakuha muna sa akin si Lola ng blood pressure. Nakaka-stress nga din kapag may nararamdaman si Lola at ayaw na ayaw pa naman din niya na dadalhin siya sa ospital. Ay nga't ang BP ni Lola ay 96/58 at low blood si Lola at normal na nga yan sa kanya. At dahil nga lagi ding nakahiga si Lola sa kama ay hindi nagse-circulate ng ayos ang kanyang dugo kaya mababa din ang kanyang BP. Ay nga sinilo siya't nai-stress na din at nag-aalala para kay Lola. Ay nga't dumating na sila at may dala ding mga gamit na pangtingin kay Lola. Meron ding ambulance transfer chair para kung sakaling kailangan ni Lola dalhin sa ospital ay dyan siya isasakay habang nasa ambulansya. Bago pa nga dumating yan ay sabi ko kay Lola ay sumama siya kung kailangan talaga na dalhin siya sa ospital. Isa nga sa dahilan kung bakit ayaw ni Lola na pumunta ng ospital ay dahil nahihirapan siya sa biyahe. Pagdating nga nila ay agad kinamusta si Lola at tinanong kung ano ang nararamdaman. Kinuhanan din nila ng BP, chinek ang temperature at wala namang lagnat si Lola. Nagsagawa din ng ECG para i-check ang heartbeat ni Lola at pati nga blood sugar ay tiningnan din. At nang i-check naman ang oxygen saturation gamit ang pulse oximeter ay mababa ito. 92% ang result na ang normal ay 95 to 100%. At natawa pa nga kami kay Lola at bakit daw na 92 ay dati daw ay 96 yun. תנסי עכשיו לנשום נשימה קצת יותר עמוקה. Ay nga't hindi na din mapakali si Nilos at maya't maya ay natayo sa upuan at gustong silipin si Lola. Sabi ko nga kay Nili wag siyang mag-alala at tinitingnan lamang naman si Lola. Ay nga't nakatayo na naman at nakatulala at parang ang lalim ng iniisip ni Nilos. Nilush. Alte dagi, ma beseder. Tab. Ken, akol beseder. Tinatanong nga ni Nilos kung mananatili daw dito sa bahay si Lola dahil ayaw niya din na mapakonfine sa ospital si Lola. Minomonitor nga nilang mabuti at tinanong nila ulit kung ano ang nararamdaman ni Lola. Pinapayuhan nga nila si Lola na magpadala na sa ospital para mas matingnan ng doktor. Ang kaso ay ayaw naman ni Lola na sumama. Ay natulala na naman ng Disney Princess at panay nga ang tawag ko dyan ay parang hindi ako naririnig. Pinapipili na nga dyan si Lola kung dadalhin siya sa ospital o mananatili na lamang sa bahay. At dahil gusto niya sa bahay na lamang ay kailangan ni Lola na pumirma ng waiver. Ay nga't lungkot na si Nilos at nag-aalala para sa kalagayan ni Lola.
Nag-iiyak na nga si Lola dyan dahil ayaw niya talaga na pumunta ng ospital. Buti na nga lamang at kahit may nararamdaman si Lola ay hindi yan maligalig at parang mas maligalig pa nga yung tagapag-alaga. Yun nga lamang ay may kakulitan at may pagkapasaway na din si Lola. At dahil nga nahihirapan si Lola na huminga ay pansamantala din nilang nilagyan ng oxygen. At nang paalis na sila ay tinanggal na nga din at gusto pa nga ni Lola ay paiwanan. Ang kaso ay hindi pwede dahil kanila daw yun. לא, את לא צריכה, אנחנו עושים שאת לא רוצה. At bago sila umalis, ay chinek din muna nila ang blood sugar level ni Lola at medyo mataas nga dahil hindi naman nakapasting. Mga bata pa nga yung kasama at sabi nga sa akin dati ni Rapi ay mga estudyante daw yan. Panay nga ang silip ni Nili kay Lola dahil tinusok ang daliri para makuhanan ng dugo. Sabi nga ni Nili ay nasasaktan daw si Lola. Nakisuyo na nga din si Lola na i-check din ang blood sugar level ni Nilush. Hindi din naman kataasan dahil pareho silang may iniinom na gamot para sa sugar na pang maintenance. At kahit nga mataas yan ay hindi nila parehong mapigilan na kumain ng matatamis. Natatawa nga ako dyan kay Nilush at para nga lamang bata at pati nga sila ay natatawa din. At dahil nga ayaw sumama ni Lola ay di for the go na ang mga persons at abangan ang susunod na kabanata. At nang makalis nga sila ay sabi sa akin ni Lola abay gusto daw siyang isama. Ay sabi ko nga ay paano hindi siya isasama ay kaya nga siya tumawag dahil masama ang kanyang pakiramdam. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!